ang bibi ko. I love you! Love you, pare. Biboy! Bibo! Bibi, ito na ang sulat na dapat ay mapakinggan mo. Kasi malay mo, para sa'yo pala to. Para sa mga taong makakakilala sa akin, lalo na sa magulang ko, may gusto lang akong ikumpisal sa inyo. Lawakan nyo sana ang pangunawa at isip nyo. Wala akong choice. Kahit ikakarumi ng pagkatao ko, kailangan kong gawin to. To all of my yes friend, itago nyo na lang ako sa pangalang Ronald. 21 years old, maitsura, pero kapos sa pera. Nagmula ako sa isang mahirap na pamilya. Mag-isa lang akong anak. Mananahi si mama tapos si papa, baldado na. Kaya nasa bahay na lang din siya. Binabantayan siya ni mama kasi sa bahay lang din naman siya nagtatahi. Halos patapos na ako sa pag-aaral ko. Estudyante po ako mula sa isang sikat na state university na matatagpuan sa Maynila. At habang papalapit ng papalapit ang pagtatapos ko sa pag-aaral, mas pamahal rin ang pamahal ang mga gastusin ko. Kahit pa pinag-aaral ako ng gobyerno. Hindi naman ako pwedeng umasa kay mama kasi kahit siya hirap na. Lalo na sa kondisyon ni papa. Kaya wala akong choice kundi ang maghanap ng trabaho. Kahit mahirap, kailangan kong mag-working student pang tustos sa mga gastos sa pag-aaral ko at para na rin makatulong sa mga gastos sa bahay. Kaya naman, isang araw, may pinuntahan akong job hunt sa BGC. Tumatanggap daw sila ng mga part-timers at senior high school graduates. Kaya naman nagkaroon ako agad ng interest. Nakita ko lang online, kaya naman kahit wala akong masyadong pera, pinuntahan ko na. Umaasa ako na pag-uwi ko, baka sakali masasabi kong may trabaho na ako. Mula Maynila hanggang BGC sa Taguig City, kinalkul ako na ang budget ko na dadalhin. Nagbaon ako ng 300 pesos. Walang labis, walang kulang. Sapat naman na siguro yun, di ba? I-menos mo na pati yung mga pagpapaprint ko ng resume at pagpapaserox ko ng mga valid ID. Yun na nga. Nakarating na ako ng BGC at lumipas ang buong maghapon. Ang dami kong pinagpasahan ng resume ko. Iba't iba yung inaalok nilang posisyon. Merong staff para sa mga fast food at restaurants. Merong customer service. May utility. And cashier para sa convenience store. Basta lahat pinasahan ko. Hindi na bale kung sino sa kanila ang may pinakamagandang offer. Hanggang sa nag-decide na akong umuwi. Pasado 4:00 kaya naman as usual, traffic.
Kaya naglakad-lakad muna ako sa BGC kasi minsan lang ako makakarating dito. Sinulit ko na yung pamasahe ko. At dahil sa pagod, nakaramdam ako ng matinding uhaw. Sakto, may nadaanan akong milk tea store. Kaya natakam naman ako. Sa isip ko, bakit hindi ko pa bibilhan yung sarili ko? Malay mo naman sa mga susunod na araw, may trabaho na ako. Kumbaga, in-advance ko na yung treat para sa sarili ko. Ewan ko ba, pero pagtikin ko sa pitaka ko, saktong-sakto yung presyo ng milk tea at natitirang pamasahe ko. Aba, mahal talaga ako ng Diyos. Ayun, naglakad-lakad na ako papuntang sakayan, hawak-hawak ang milk tea na aking inaasam-asam. Nang biglang, kumokorokok ang tiyan ko. Sorry sa word pero nadjejebs ako. Lintik na milk tea yun. Di dali-dali. Pumasok ako sa pinakamalapit na mall para kahit papaano malinis yung CR. Pagpasok ko ng cubicle, dali-dali kong hinubad yung pants ko at umupo na ako para ilabas ang sama ng loob ko. At nakarinig ako ng Cha-ching, cha-ching! Anak ng nahulog yung saktong barya na pamasahe ko na inipit-ipit ko sa bewang ko sa pamamagitan ng pants ko. Pusang inakay talaga! Hindi ko alam kung anong uunahin ko, yung sakit ba ng tiyan ko o yung sakit ng ulo ko dahil nahulog sa inidoro yung natitirang pamasahe ko. Pagtingin ko, may natira pa naman na 20 barya na dumikit sa balat ko sa bewang. Salamat ha. Nagtira pa talaga. Saan naman kaya ako dadalhin nito? Paano naman kaya ako makakauwi ng Maynila sa pamamagitan ng 20 pesos na barya pa? Pero pinagkibit balikat ko muna. Pinagsawalang bahala ko muna ang mga nangyayari. Nag-focus muna ako sa goal. Tinapos ko muna ang tawag namin ng kaligtasan. Pagdungaw ko, hindi ko na matanaw o masilayan man lang sa inidoro ang mga bariyang nasayang. Lumubog na ata. Kasabay ng pag-asa ko na makakauwi pa ako. Sabi ko, bahala na. Kaya, flinash ko na. At nabigla ako sa nakita ko. OIG. OIG talaga. Mahal talaga ako ng may kapal. Hindi sila sumama sa pagka-flash ko. Siguro, dahil mga barya yun at mabigat kaya hindi inanod. Hindi ko alam. Pero, nagdadalawang isip naman ako kung kakawkawin ko ba sa inidoro o manlilimos na lang ako. Biglang may kumatok. Nako, sabi ko, baka nadjibs din. Kaya nagmadali na ako. Walang ano-ano. Pikit mata kong sinausaw ang kamay ko sa inidoro para lang mabingwit ang mga nahulog na barya ko. Siyempre, sa pagkakataong yun, itinuturing ko ang mga bariyang yan bilang tanging yaman. Ano naman, ako naman yung huling gumamit niyan. Pero sa isip-isip ko, hindi ako cowboy. Sadyang wala lang akong choice. Pagkakaukaw ko sa inidoro ng mga bariya ko, hinugasan ko na lang ng mabuti sa lababo. Kasi nakakahiya naman sa mamang tsuper na pagbabayaran ko. Kaya para sa inyo, ang muling paliwanag ko, huwag niyo naman akong husgahan. Wala akong choice.
Kahit ikakarumi ng pagkatao ko, kinakailangan kong gawin to. Yes, it's me, Ronald.